Sa mga players ng San Miguel Bill na malamang na-trade, isa sa pinakamatunog ang pangalan dyan ay itong si Vic Manuel. Marami na nakapansin, nitong si Coach George Gallant ang humawak dito sa SMB, nabawasan yung playing time ni Vic Manuel. Ang daming nakapansin dyan. At lalo itong naging obvious nitong nakaraang finals kontra dito sa Barangay Ginebra o rather dito sa semifinals. Nakita natin na itong si Coach George Gallant, kahit na may injury itong si Motaw Tua, ay halos hindi ginagamit si Vic Manuel. Hindi lang dito sa semis, actually buong conference. Marami talaga nagtataka kung bakit yan hindi ginagamit. Pero ang sabi naman ng ibang insiders, parang ngayon lang na-realize ng San Miguel na hindi bagay si Vic Manuel dito sa San Miguel dahil yung kanyang laro ay wala siyang 3-point shot. Ibig sabihin, parehas lamang sila ng laro ni Junmar at sumisikip sa loob, lalo na kung nandyan si Manuel, si Anosike at si Fajardo. Kaya ang bagay daw talaga sa San Miguel na power forward ay yung may 3-point scoring. Baka yan daw ang dahilan kung pati si Vic Manuel ay malamang ay i-trade na ng San Miguel Beer. Ang isa pang balita kasi ang kontrakto ni Manuel mag-i-expire na sa Abril. At kaysa namang intayin ito na baka umalis na si Vic mismo dahil baka matunugan niya ma-trade siya, ay unahan na ng San Miguel at i-trade na ito si Vic Manuel, either dito sa Northport o sa Terra Firma. Malamang ito si Manuel kasama sa isang trade package para kay Arvin Tolentino o baka naman kay William Navarro. Posible rin na ito i-trade sa Terra Firma kapalit ni kay Mark Carino. Maraming options sa San Miguel Beer pagdating dito sa pagtitrade kay Vic Manuel at hindi na nakapagtataka kung gagawin talaga nila yan para maging mas malakas yung kanilang front court dahil nakita natin yung rebounding talaga ang naging problema ng San Miguel Beer dahil nga kulang sila sa mga malalaki na mga players na magagamit. Itong TNT Tropang Giga ayon dito kay Coach Chot Reyes ay nangangamba na baka bumalik na yung outside scoring ng Barangay Ginebra at lalo silang mahirapan kahit na lamang sila ng 1-0 dito sa kanilang best of 7 series. 9.5% lang ang outside scoring ng Barangay Ginebra sa 3 points at 4 points noong Game 1. At isa yan sa mga dahilan kung bakit nanalo itong TNT Tropa. Pero sinabi ni Coach Chot Reyes na hindi naman every time ay magiging ganun kababa ang percentage ng Barangay Ginebra. Kaya naniniwala sila na isa yan sa magiging problema nitong TNT kapag na-regain na ang shooting ng Barangay Ginebra. At marami nga naniniwala na talagang itong TNT kapag nag-click yung outside shooting ng Barangay Ginebra ay magninibago o kinakailangan nilang baguhin yung estilo ng kanilang laro. Dahil syempre, kinakailangan mag-iba rin sila ng depensa at kapag yan ay nangyari, lulubog sa loob para dito sa ibang mga players ng Barangay Ginebra. Sa ngayon, dyan natin makikita na nag-iiba talaga ang laro ng TNT kapag yung outside scoring ng Barangay Ginebra ay nagkiklik. Pero sa ngayon, kinakailangan natin i-consider din na ang isa pang sinasabi ng mga fans, ng ilang fans ng TNT na pinoproblema nila ay yung officiating dito sa Game 2 dahil baka daw paboran ang Barangay Ginebra para humaba yung serye. Record crowd kasi dito sa Inare Center at baka gustuhin daw ng PBA na ma-extend hanggang Game 7 itong laban nila ng Ginebra. Pero tignan natin kung mangyayari nga yan. Pero sabi naman ng iba, hindi pa nag-umpisa yung laban, nagdadahilan na itong TNT kung bakit sila matatalo. Kaya sa ngayon, abangan natin kung anong mangyayari dito. Pero importante kung ikaw ang Ginebra ay manalo ka sa Game 2. Hindi ka pwedeng 0-2 dito sa TNT dahil medyo mahirap makabangon dyan. At kung ikaw naman TNT, gusto mo rin na manalo sa Game 2. Itong NLEX Road Warriors ngayon ang isa doon sa mga teams na naghahanap din ng paraan para ma-elevate yung laro nila bukod dito sa Magnolia Chicken Templados. At sa tingin natin itong NLEX Road Warriors ay magagawa yan dahil malakas naman yung kanilang lineup. Kinakailangan lamang ng additional na mga sabihin na nating pyesa. Pero ang tanong, gaano ba katagal dyan si Robert Bolick bago ito eventually ay ma-trade dito sa TNT Tropang Giga? Iyan ngayon ang usap-usapan ng karamihan dahil sa tingin nila itong si Bolick, hindi naman yan magtatagal talaga dito sa NLEX at stopover lamang ang mangyayari dyan. Nakikita raw nila yung nangyari dito kay Calvin Oftana na ilang conferences lamang dito sa NLEX Road Warriors bago na trade dito sa TNT Tropang Giga at si Mikey Williams nga hindi nakapag-suit up sa NLEX, tinrade agad yung kanyang draft rights dito sa TNT.
So ang tanong si Robert Boli, kaya gaano katagal dito sa katropa o dito sa NLEX Road Warriors bago mapunta dito sa TNT. At dyan natin makikita yung problema dito sa lineup ng NLEX Road Warriors. Dahil kahit meron kang magagaling na player, kung iti-trade din naman kaagad-agad, ay baliwala din. Kaya yan ngayon na medyo problema dito sa NLEX Road Warriors. So yan ang aabangan natin kung magbabago ba ng policy itong management. Kung ito ba ng Road Warriors ay magiging isang talagang contending team o magiging isang farm team katulad nitong Blackwater Bossing. Sa ngayon, itong NLEX Road Warriors naghahanap pa ng import para dito sa Commissioner's Cup at wala pang balita kung sino makukuha nila. At medyo tahimik din sila dito sa trade front. Kaya asahan natin na itong Road Warriors ay gagawa ng move yan eventually. Siguro pagkatapos na nitong finals, depende sa magiging performance nitong TNT Tropang Giga sa versus Ginebra. Nagretiro na po sa professional basketball itong si Allen Durham, ang long-time Meralco import. Ito ay kinumpirma mismo nitong Meralco Bulls na si head coach Luigi Trillo at sinabi nila na binigyan nila ng isang retirement at send-off party itong si Durham bago siya umalis papunta ulit dito sa Estados Unidos. Sinabi ni Trillo na ayon dito kay Durham, gusto na raw mag-retire ni Durham para mabigyan ng panahon yung kanyang mga anak na lumalaki at para magkaroon ng mas mahabang panahon kasama ang kanyang pamilya. Matagal nang naglaro ito si Durham mula para dito, hindi lang sa Meralco Bulls kung hindi, maski na sa iba't ibang bansa. At alam natin na ito si Durham, kahit hindi niya natalo ito si Justin Brownlee at hindi nakapagbigay ng kampyonato dito sa Meralco Bulls, ay naging malaking factor siya dito sa pagtulong sa Meralco kung saan sila ay magkakaroon ng kampyonato. Sinabi ni Trillo na yung attitude ni Durham ang naging malaking factor kaya nakatulong sa Meralco na manalo ng Philippine Cup. Itong si Durham ay nakaabot dito sa Governor's Cup Finals ng 3 beses kung saan siya naging recipient ng Best Import Award. Yun nga lang, hindi sila nagkampiyon dahil natalo sila nitong Barangay Ginebra. Sinabi nitong si Meralco Coach Trillo na nagpapasalamat sila dito kay Durham sa kanyang mga naging contribution. So, dito na, masasabi natin talaga na wala ng resident import ng Meralco pagdating dito sa PBA at hahanap na sila ng iba. May mga nakapansin nga na medyo nagiba na yung laro ni Durham dito sa Governor's Cup. At yan din siguro isa pang dahilan kung ba't ito ay nagdesisyon na magretiro. Kaya ngayon, naabangan na lang natin kung sino ang susunod na magiging mga import nitong Meralco Bulls, lalo na at magkakaroon sila syempre ng malaking pagbabago. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, RG Bueno at Dalina family. Pinabati din natin si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, si Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Enju, Dexter Domer, Alicia Garcia, Michael D., Anthony Alon. Pinabati din natin ang iba pa nating taga-subaybay katulad ni Lolito Kakayon, si Andrea Alexis Terdi at si Mitch Bagares, si Alfonso Dindin at Terdi Balaba, si Romeo Conchada. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang at ang iba pa nating taga-subaybay.